Happy Sabat sa tanan nga mga kauturan sakop sang West Visayan Conference kag sa guwa sang teritoryo sang West Visayan Conference nga nagasunod sang aton nga regular nga programa diri sa Hope Channel Panay and Guimaras. Welcome back sa aton nga Sabbath School lesson review sa subong nga aga. Before going sa sining aton nga pagtuon karon, no, aton i-welcome ang aton Sabbath School and Personal Ministry Director diri sa West Visayan Conference, the person of Pastor Sandy Takapan. Pastor, welcome sa aton pagtuon karon, no, basi ko may tamyawon kas mga kauturan. Ginapanamyaw taman ang mga kauturan ta sa bilog West Visayan Conference sa Panay and Guimaras sa ining ato nga Sabbath School program. Labi na gid sa mga kauturan ang ginatamyaw kaluwat dira sa may damayan nga may lapad sila nga screen dira nga naga-monitor gid sa ato nga program dira sa West Visayan Conference sa Antique, Aklan, as far as Kaluya Island nga naga-monitor sa aton sa Hope Channel Panay and Guimaras. So pasalamat kita nga ini nga programa naton pastor, no, diri sa Hope Channel langin mapuslanon ini, no, and we started from scratch sang una nga panahon kun aton ma-recall nga nagumpisa kita sa amat-amat, no, kag tub-tub nga na-enhance naton ang aton nga presentation diri sa Sabbath School lesson review kay nabal-an naton nga importante ini nga ang mga kauturan matagaan man naton sa mga importante nga mga punto nga ma-share nila sa ilang Sabbath School discussion. Ang iban nga mga kauturan nagatan-aw na lang, no, sa aton kag okay man ina mga utod pero mas manami gid nga after sang amon discussion may discussion man kamo agud nga at least mga kauturan makaparticipate man. Kay ang Sabbath School lesson amo ni ang panahon nga ang iglesia nagatuon, no, church at study. So amo niya dapat iya ang aton nga pagtuon man is two-way sa diin ang mga kauturan maka-participar. So karon nga aga mga utod welcome gid sa aton nga programa. Sa wala pa kita magpadayon, magaduko kita sa aton ulo sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Ginong Dios karon nga aga nagapalapit kami sa imo kag ginapasalamatan ka namon bangod sa oportunidad nga imo ginhatag nga kami maka tuon sang imo pulong. Kabay pa nga ini nga Sabbath School lesson review makahatag ini sing matahom nga mga ideya sa mga kauturan. Pakamayo kami ni Pastor Sandy samtang kami maga-discuss sa mga importante nga mga leksyon kag niyan tapos ini Ginoo ma-share namon ini sa mga kauturan. Salamat gid sa sining adlaw inog pahuway. Salamat man sang oportunidad nga kami makasimba sa imo sa espiritu kag kasaka matuoran. Salamat nga ikaw nagapamati sa amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. So karon nga aga ang aton nga leksyon mga kauturan. Ari na kita sa lesson 5, no? Kadali lang sa aton panahon. By next week gali is February na. So mga utod dalayawan ang Ginoo sa iya padayon nga pakig-upod sa aton, no, sa sining bulan, una nga bulan sang tuig 2021. Now, tuna naton subong ang Noble Friends of Peace ang kagini nagatudlo sa kay Ginoong Hesus nga mo ang Mesiyas nga ginpromisa kag tagna nga daan diri sa ni Isaias, no. So nakita naton diri nga pila pa ka mga centuries, years nga nag-agi kag natuman ang ginhambal ni Isaias, no. Kag ang aton nga memory verse makita sa Isaias 9:6, for unto us a child is born, and unto us son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So aton isa-isahon ini pastor, no, ang ining pagtuon karon kag aton siguro nga i-trace ang background sini, no. Kay kun aton natalupangdan kun aton na review mga utod ang aton nga leksyon in the previous weeks
aton gintun-an ang senaryo nga ang Israelite ara sa isa ka hindi maayo nga sitwasyon kay gina-threat sila ni Tiglat-Pileser, no? Pileser. Oo, ang hari sang Assyria. Kag bangod sini ang Ginoo nagpaabot sang iya kabalaka sa Israel paagi man sa kay Isaias kag ginpaalinton ini ni Isaias sa kay King Ahaz. Pero mga utod nabalaan nato ng istorya nga si Ahaz wala gid iya nagbaton man sang offer sang Ginoo nga magbulig agon luwason sila sa sinanga sitwasyon, no? Kag imbes nga si Ahaz mangayo bulig sa Ginoo din sa nangayo. Ay, sa Nagkanto sa dito sa Egypt, no? Kag sa mga neighboring countries kag amo ina nga ang Ginoo nagpakamalaot man sa Israel. Kag amo ini mga utod, no? Gin-mention diri ang mga promisa sang Ginoo sa kaluwasan nga gusto niya ipakita. Amo na gani nga ang Dios mismo hambal sa kay Isaias pakadto kay Ahaz nga kung gusto ka sang mga talandaan, signs ipakita sang Ginoo pang nakita nato, nabasa nato sa bayan kasulatan nga si King Ahaz totally rejected sang offer sang Ginoo. Pero makita naton diri mga utod nga ini nga istorya sa Ginoo nagpahayag nga daan siya sang promisa sa mga Israelinon kay agud may paglaom sila nga may ara gid kaluwasan, no? Ang Dios nga ginplastar paagi sa pagbadala sang Mesiyas. So nami na sang istorya, no? Diri pa lang makita naton nga ang Ginoo Pastor Sandy pahayag na nga sa palabuton may ara paglaom ang mga tinawo sang Dios. Sa title pala nga pastor sa Noble Prince of Peace kung silonggo pa bantog nga prinsipe sang kalinong. Sa panahon ni King Ahaz sa kuntani nagbank sa sining sa prophecy bala tungod kay sa ang gift nga amo siya si Jesus nga ginpadala sang Ginoo. Amo sa kung tanim ng solusyon sa problema nila, pangtungkay nagkadto siya sa kay Tiglat-Pileser, nga sa bulig, nga sa alliance, pero anong ginimo sa iya, nangin hindi pa nami ang epekto sa iya kag pagpangluto sa mga katawan. Ang gusto ko lang tagaan sa pasis bila Pastor Rob, ang Misaya. Kung magsiling kita Misaya, madamo pagin sa mga kuturan abi subo nga daw hindi pag nila na absorb kung ano gid ang Misaya. Kung silingon Misaya, amo siya si Kristo Misaya. Okay. Son of bala na tao si Misaya. Sila nila 4 to 5 BC. Pero mga utod ang Misaya dira nag-abot siya sang after nga nabaptize si Ginoong Hesus dito gitawag siya nga hinaplas si Misaya. Ang Misaya abli may dako sa nga signifikante sa mga kwan ari kon tanaw naton record diri sa mga kwan bla mga Hudiyo. The Messiah is believed to be a righteous king who will be sent by God to unite people all over the world regardless of race, culture or religious. Jews believe that when the Messiah comes, he will do the following: rebuild the temple in Jerusalem, bring Messianic age, and which all people will live in peace. Amo nang napaabot sa mga Hudiyo kag sa mga katawan galing kay nabalaan nila nga maabot pero galing kay ang interpretation nga in form of katulad sa kay ala Batman o kung sinong mga superheroes nga amo nang pag-abot si Messiah. Gani ang ila iya nga pag-insindi daw physical nga more on worldly heroes ang gin-expectar nila nga maisagid ka tawo nga magkadto nga magluwas sa ila. Posible hindi man natong ma-blame ang mga Israelinon pastor kay ang sa past bala nila sa during sa mga pag-reign sa mga kings, no? Nga may ara gid nga ginapadala ang Dios nga leader nga mag-lead out sa ila for such nga ma-rescue sila from the captivity kaangay kay Moses gin-lead sila, no? Kaangay sa mga judges, kaangay man sang mga kings, no? Amo na. So amo ini nga posible amo ning ginkuhaan nila sang ila man nga pagpati nga magaabot ang Mesiyas kag inang Mesiyas amo ang magaluwas sa ila
from the oppression sang isa ka nasyon, no? Kay sa sini nga mga panahon nga nag-abot ang Mesiyas, ang Israel ara siya sa idalom sang pagginahom sang Roma, no? Assyria. Assyria sa kay Isaias. Pero sa panahon nga ang si Ginoong nagka-reader Okay, sa Roman Roman Empire na siya, no? Oo. Sa amo na. So, posible amo nang gikuha nila sang kwa. Pero nabalaan naton mga kauturan nga biyan pa sina sang physical nga salvation, kay ang purpose ang Ginoo gid iya is to save man, no, from the slavery of sin, no? Kag amo ina ang nakita naton diri nga gusto sang Dios ipakita nga kita nga mga tao nga na ulipon sang kalibutanon nga mga butang o kalibutan abi suppression sang kalibutan, kaangay man luwason kita sang Ginoo sa aton man nga espirituhanon man nga pagka Kung ikwantabla ang implications ni sa ato nga panag-on sa mong pastor nga sa diyan do wala sang diferensya, no, kung ano ka sa panahon ni Ahas ang nagdepende jutay nga kwan nga diferensya no palapit to sa tawhanon nga ikasarang, no. Kung tani klaro gid ang Biblia nga kung magpalapit ta sa Ginoo ara iya ang 100% nga bulig. Yes. 100% nga bulig. Nagbang sila abis ang ikapasidad sang tao nga igo mo raon ang balik sa ila nangin kalalatan, katalagman para sa ila. Katulad sang ginimo ni Tiglat-Pileser, the third nga pag-atake sang Israel kag sang mga pila ka tribo sa Naphtali, Zebulun kag sang Transjordan. Kag dribla sa kuan sa isa sa mga salient points ang atong leksyon. Diri sa Light of Galilee, sa kung sa din na tao sa Ginoo nga region, kung tani nangin ang pagpakatao ng Ginisos amo na siya ang do inspirasyon na solusyon sang problema kung literal giman ang ilang pagkainsin party sa pagkabisayasip. Tungod kay ining parts ang Galilee, ining Sea of Galilee, Capernaum, kag sa yani Naphtali kag Zebulun, amo ining una ginatake kag dapat ang una nga islabo kag amo man sang unahon nga makaangkon sang gift kay dira sa Ginoong Hesus na pagkatao agon nga sa din maabsuelto kun tani ang purpose ng Ginoong Hesus nga sa din kuwaon ang problema sa ila. Ang purpose ng Ginoo nga sa din tagaan sila sa kapawa, tagaan sila sa inspirasyon, kag tagaan sila sa buwas damlag kung sila lang sa gyapon nagbalik sa pag-alagad sa Ginoong Hesus nga mga tuto. Nami nga leksyon ini pastor, no, kay ang ini nga mga ng tribo region sang Naphtali, Zebulun kag Transjordan salakton amo ni ang Galilee sa area. Galilee. Kag amo man ini ang una nga gin-conquer ni Tiglat-Pileser. Kag ang istorya nagasugid sa aton mga utod nga ini nga region was darkened totally by paganism. Muna dapat to enlighten sila tani. Kag amo man ini ang manami kay sang si Ginoong Hesus nagkaridiri, nag-concentrate gid siya dira sa iya ministry sa Galilee. Most of his time dira gid sa sininga sa Galilee. Kag dira man siya nagtutok kag naghatag sang kapawa. Kay ti ina nga region was darkened by false teaching, no? Kanami sang aton nga leksyon amo ni mga kauturan amid sang sining sang kadulom, no, sang aton nga pag-insendi sa kamatuoran, ang Ginoo nagpadala sang kapawa kag amo ina si Ginoong Hesus. Amo naghambas siya nga I am the light of the world, no. Kag dribla sa kuno sa Isaiah 9:6 pila diri ka mga insights o kon mga salient points ang ginadulong sa sininga versikulo. Katulad sang kapagkatao na Ginoong Hesus gitawag siya Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang inigaling nga mga description sa ngalan niya may nagkalain nga mga insights nga makahatag sing konsilo sa mga katawan sa itong mga darkened nga mga katawan. Katulad sa Wonderful Counselor, a wise advisor that leads properly,
kon kuan lang submissive lang si ang mga hari kag mga King prince Ahaz, King no? Ahaz. Kung tani ang ilang mga direction partner mangin well guided Correct. kag manami ang resulta sang ilang desisyon. Ti counselor kung Oh, sa aton counselor, pa ara siya nga magalaygay na ano pagid ang Mighty God. Oo. Hindi lang mo basta-basta nga mga pipitsugen nga mga Dios kundi mighty God. Wonderful mga pana no. Sa Ginoong Hesus, He is a God incarnate, the powerful and brave hero. Brave hero. Tapos, everlasting Father. He is eternal and He is the Father of humankind. And pinakanami ang pinaka-highlight niya, the Prince of Peace. Tiyan mo nang ginapaabot na ito ni King Ahaz nga kung i-literalize nila ang Messiah, nga kuwaon eradicate ng tanan niya mga evil kings, mga surrounding countries. Katip yung mga hangkilan nga mga kaharian to madula to kag maghari na in messianic age ang Judah. Tiyan mo nang ginapaabot pero galing kay tungod kay ang tao no. Do masiling naton nga kakulangan sa gyapon sa pagtuo. Nahimo niyang tikang tungod kay hindi siya nang submissive sa Ginoo nga hindi manami. Kanami kay kun diri makita naton mga kauturan ang leksyon no nga kon batunon lang naton ang ginahambal sang aton Ginoo. Actually ang effect ba sa aton ang impact is blessing, Blessing. diba? Oo. Pero nakita naton diri mga utod sa aton leksyon nga bangod nga si Ahaz kag ang mga Israelinon wala gid nagbaton sang counsel sang Ginoo sang iyang mga offer sa nga salvation, kaluwasan para sa ila, kag nag-abot sa ila ang pagpakamalaot, no? Ang punishment. Kag diri naton mga utod makita sa Isaias 9:12 nga ang Ginoo nag-extend sang iyang rod of punishment, no? Kag ini nga punishment ginhimo sang Dios sa apat ka mga paagi, no? Kay nabala naton mga kauturan nga bangod nga ang mga Israelinhon nagtalikod sa Ginoo, ang ilang nga pagtalikod sa Ginoo nagresulta ini sang difficulties ang ilang nga pagpangabuhi. Amo nang western thought cause and effect kung nga may penalty tungod may sala. Tiyan mo na kung padalaan sining apat ka mga penalties tungod sang ilang pagka hard-headed. Tulad ng war in the land, the wicked leaders fall, the land is devastated and famine, and the unjust judges fall. Pero despite sining partner, ang Ginoo sa gyapon nag-extend siya sang iyang effort mo nga kung tani i-open ang lablang ilang heart, balik na sa Ginoo. Pero wala nagatag ang kuan ang Ginoo nga arbitrarily dapat alagad kamo para nga makuha ining mga penalty para sa inyo. Pero gyapon pa-exercise gyapon ang freedom of choice sa tagsa ka mga kings. Amo na nga kung nga sa gyapon tungod sa ilang nga choice pagpili, nag-suffer sila sa consequences. So ara gyapon nagasandig sa pagpili, no. So kung sa aton pa ang despite sang ginhimo sang Dios nga inisyatibo para matagaan sing kaluwasan ang tao, ang tawo gintagaan gyapon sang Dios ang poder nga i-exercise niya ang iyang power of choice. Kay base sa panahon sang judgment balikan sang kaaway kung nga ang nagsunod to simo tungod kay ginpawog mo, tungod gipadalaan mo sang pagtilaw. Wala niya gingamit iya nga choice, no. Amo na nga kon maluwas kita sa uli nga adlaw, wala sing iban nga tagaan sing credit kundi ang imo man nga pagpili Oo. Tiyan mo nang ginahambal gani nga your destiny kuno depends on your choice, no? Today. So kung magpili kita mga kauturan nga mag-alagad kag batunon naton, himuon naton ang ginahambal sa aton gikan diri sa balan nga kasulatan, no? Diri sa balan kasulatan, mga utod ang resulta sina of course is ang aton man nga padulungan nga insakto suno sa ginasaad sang Ginoo sa aton. Pero kung aton pilion nga mangin kaangay kita kay Ahaz nga patigas sa aton tagipusoon, no? So kung sa aton pa pastor diri makita naton kung ano gidya ang grasya sang Dios, no? Ang iya bugay bala, ang iya nga pagpahunot bala, no? Ang iya bala nga
paglagas sa tawo, no? Amo na nga mga utot makita naton diri, wala iya ang Dios nagapalayo sa tawo. Ang tawo iya amo ang nagapalayo sa Dios. Actually, eksakto na sa Desire Bridges nga once ang tao makasala sa mind ng tao nga nagpalagyo ng Holy Spirit siya. It is not the Holy Spirit that departs from a person, but a person's departed from the Holy Spirit. Correct ko. Kung kay side, di ka na magpangamuyo. Kung once makasala ka, di ka na magpangamuyo. Bangod ikaw ya, Disgruntled ka na. nagdistansya ka sa Ginoo. Ikaw mismo ang nagdistansya sa Ginoo. Correct. Hindi lang, Pastor, sa Isaiah 11:1, anong significance ni isang prophecy? There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of the roots. Ito sa panahon na sangkwan ba? Ang plano na Ginoong Hesus, gintrace after ang pinakarot sa kay Ginoong Hesus, balik kita sa pinakarot niya nga nangin descendants, ang iya descendant si David. Sunod diri, the stem of Jesse represents the idea that the Messiah would be a descendant of David, son of Jesse. This is why Jesus called himself the root and the offspring of David. Ano ang relasyon sinis ang iyang mission as a Messiah? There is a siling niya, one of the main goals of Jesus was to put an end to sin, apostasy, and rebellion, as well as establishing the everlasting peace. This began with the ministry, death, resurrection, and enthronement. However, it has not finished yet. Kung tani ini nga sitwasyon, kung nangin ko nangin gin-admit lang gid kung galing kay ang isa sa mga rason dabi nga ngon wala na nagdeviate sila sa prophecy tungod sa pride abi. Imagine din lang baton sa Kristo siya nga amo siyang Messiah mo. Te bata na sang panday kaga ordinary lang nga tao. Ang inexpecta lang Messiah abi nang alin sa mga harianon ng mga bantugan nga maka himo gid sa pagluwas sa ila from the enslavement sang iban nga kaharian. Ang plano sa Ginoo nga i-restore gid, no? Ang rebellion kuwaon, ang apostasy, ang sala Tapuson. Pero actually sa ato nga pagtuo no, na hindi man kay we are still on the process nga sa diin future nga matabo ini hindi pa natabo sa panahon ni King Ahaz. Ayan hindi man matabo sa aton base sa palabuton pa nga kun makuha na ang sala ang tanang nga tawo mangin submissive mangin faithful sa Ginoo. And this promises ihatag sang Ginoo ang katulad sang diri sa Isaiah 11 partner. The cow and the bear shall graze, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play by the cobra's hole, and the weaned child shall put his hand in the viper's den. Buti nung wala na kurbaan ng mga kabataan, magambang upot sa mga leon, mga manog. Do ano kataom nga ini ibalik sa Ginoo before the sin. Amo ni kung tani ang mag-experience naton wala kita hindi kita ma-terrorize sa mga sapat, sa mga delikado nga mga sapat nga makahalit sa aton. Kaya mo nang i-restore sa Ginoo in the future, in the near future. Kita mo na kung sa aton pa ang diri ginasugiran nga daan kanday ihas sang resulta kung magsunod sila sa Ginoo, di ba no? Ang restoration kaya mo to ang manog ang kaunon niya instead nga magkaon sa kag magahalit sa mga sapat ka mga kabataan o tawo. Mga straw na lang kaunon nila no. Buok oo. Di kun sa aton pa restoration na ini. Kag diri man makita naton no, sa katapusan nga bahin sa aton leksyon sa Webes makita naton dira mga utod nga ang Ginoo pahayag sa kay Isaias no sang epekto no ang kaluwasan bala sa bagay gin-recall ni Isaias diri ang salvation ang deliverance nga ginhimo sang Dios sa mga Israelinon halin sa Ehipto pakadto sa duta sa Kanaan. So diri makita naton mga kauturan nga amo man ini ang gina-portray sang Dios sa kay Ahaz sang umalabot man nga resulta sang pagluwas nga himuon ni Ginoong sa cross no sa Kalbaryo. Do package partner ang pagpakatao ng Ginoong no. Mayara siya nga counselor sa mga leaders, mayara siya nga guidance, mayara siya nga kuwaon ang problema, kuwaon ang mga
pagingabot sa ila. And pinaka-ultimate nila nga ang pagpakatao ng Hesus amo ang salvation, no? Pinaka-ultimate nga package nga iatag sa tong mga victorious nga mong salvation tungod sa ngalan nga Jesus, Yahweh saves. Yahweh saves. Ang Jesus Christ himself is the essence sang pagtuo bisan hindi lang sa mga katawan sa una sang Juda kundi bisan sa ato masubong Jesus Christ. Jesus Christ as a Messiah, Yahweh saves, ara na siya ang package nga mangita pa kita sa iban. By the name Jesus himself, amo siya ang pinakakompleto ng pinalong sang tao. Kanami isang mensahe, no? Amo na dira naton makita mga kauturan. Amo ni diri sa katapusan nagambal si Isaias nga ang kaluwa ang kwan gali ang word niya Jesus is ang kaulugan niya diri salvation mismo. Gani amo nang hambal mo nga package na siya, no? Salvation. So kaluwasan na mga kauturan. So diri makita naton nga sige ni Jesus kag sige ni Jesus lamang. Na amo na nga ang tema sang balaan nga kasulatan halin sa daan pakadto sa bag-o amo gid sige ni Jesus, no? Kag nakita naton nga sa libro sang Bugna ang pasidunggan, no? Sa panahon nga ambahon naton ang ambahanon, no? Sang kaluwasan para lang gid dito sa ubiha. Doon no katawom pastor, Song of the Lamb. doon no katawom no nga sa piyak sang pandemic subong dalos tanan nga mga tao sa kalibutan na terrorize bisan pa sa mga kilang nga tao mga great countries, great leaders nagka-terrorize sila sang succession sang events labi na isang crisis subong economic meltdown. Pero sa aton nga nakaibalo sang sining inspirasyon ng kamaturan. Although nga mayara kitang may mga fears makita pero hindi gitama sa tong mga tao nga wala nakaangkon. We are much privileged sa sining sitwasyon nga naibalaan nagatuog kita sa scriptures, nakabasa kita sa mga writings kag naghatag sa aton sang kaisog sa pagsugata. Nabala naton ang blueprint okay anong succession sini anong matabo sini kag upod sina sa atong nga pagtuo nga come what may ano man matabo sa atong kalibutan mawala man ang life naton at least pagbalik sa Ginoo may arang assurance ang atong nga kabuhi it will be replaced into an eternal life. Kag mabaton lamang naton ina mga utod paagi kay Ginoong Hesus, no? So si Ginoong Hesus kag si Ginoong Hesus lang gid mga kauturan, no? Jesus and Jesus alone, no? Ang aton gid nga sandigan sa mga panahon nga kaangay sini. So I hope mga utod nga bisan ano man magkatabo sa aton kabuhi diri sa sini nga duta, dumdumon naton si Ginoong Hesus lang gid ang dapat naton nga dalangpan, no? So thank you gid, no, kanami sang aton nga leksyon subong kag kuan gid kita mga utod gina-guide kita nga ang pinaka utbong gid, no, sang aton nga pagsalig pagpanugyan amo sa kay Ginoong Hesus gid lamang, no? So kabay pa nga nakakuha kamo sing mga manami nga mga punto nga aton i-share, no, sa aton nga mga kauturan sa aton nga Sabbath School discussion. Kabay pa ang Dios magpakamayo sa aton sa sunod nga Sabado magabalik liwat kami para nga tagaan naman naton sa pagtamod ang isa naman kapag tuon naton, no? So pagtakop aton nga saraduhan ang aton nga pagtuon pagi sa pagpangamuyo, pastor. Balaan naman nga Dios sa sining takna nagapalapit kami simo sa pagpasalamat nga ikaw gid naghatag sa amon sing promesa kag tungod sinang promesa o Dios amon pagahuptan sa amon tagipusoon nga dili kami malingkang sa piyak sa mga pagtilaw tungod ikaw nagpakita na sining nga daan sa una nimo makatawan nga mangin giya sa amon subong sining katapusan nga panagon kaupot sa amon mga kauturan mga kaabyanan kabay pa sa gyapon sa sining nga kamaturan makahatag sa amon sing dugang nga kusog kaisog inspirasyon sa pag-alagad ng mga matutom tubtob sa pagbalik masapwan kami nga matarong kag nagahimo sa mula ang ginapangayo namon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.